Hello everyone, this is TD's Rep Air Code Services. Naalantay discussion ngayon tungkol dito sa misconception sa mga customer natin about kargahan ng preyon lang daw. Ngayon guys, ipaintindi ko sa inyo ito kung bakit hindi kami nagkakarga ng refrigerant or freon. Yung freon naman guys, brand yan sa refrigerant, yung mga sinaunang brand yan. Nadala lang, parang pabili ng toothpaste, yung pabili ng close up yung Colgate, pabili ng Palmolive yung Sunsilk. So ganun yung nangyari nun. Pero ang tamang term talaga nun is refrigerant. Yung refrigerant guys, ay yun ang nagdala ng lamig doon sa mga refrigerator nyo, freezer, air conditioning, at kung ano-ano pang gamit nun. Ang misconception lang nito madalas minsan naki-argue pa sa technician tungkol kasi mali yung nasagap nila na informasyon doon sa mga previous technician nila. Pinapaniwala sila na kargahan lang daw. Yung kargahan guys, hindi yan po pwede dito sa window type. Katulad nito guys, may binuksan akong window type, at saka meron din ako ditong chiller na Fuji Denso. Kaka-repair lang namin to kahapon, saka ayos na siya for delivery na. Ang madalas nilang sa amin, hinihingi nila kung magkano yung presyo namin na magpakarga lang ng refrigerant. Tapos tinatanong ko kung anong unit nyo ma'am. Sabi niya freezer or refrigerator or window type. Kaya ang sinasagot ko ay hindi yan pwede kargahan ma'am, kasi ang tamang sistema talaga nun is system reprocess, doon sa technical term at saka sa namin sa industry, sa refrigeration at saka air conditioning industries. Kaya dito papakita ko sa inyo, ito yung kabuuang setup ng window type. Ito carrier to guys, magkaiba lang to ng setup sa tubo, pero yung principles parehas lang. Pag aircon, mayroon kang blower motor, blower blade, at saka dinadrive siya ng isang motor. Tawag nito double shaft, kaya tagusan. Meron namang aircon iba, lalo na pag inverter. Yung Panasonic ay ginagamitan nila na sa inverter sila. Meron silang pump down system na pag window type. So dalawa yung motor, hinati nila to. Yung isa is condensing motor, yung isa naman ay evaporator motor. Pero yung system sa refrigeration line, parehas lang yan guys. Walang pagkakaiba nun, maliban lang doon sa mga air conditioning na refrigeration type, pero ginagamit sa air conditioning purposes. Kaya may mga na yon, may mga valves involved na, yung mga valves noon. Meron na siyang mga electronic controller, meron siyang mga electronic valve controller sa refrigerant, may mga sensors, may mga system parameter at transducer. Dito lang tayo sa basic. Kaya hindi kami nagkakarga ng refrigerant dahil sa, tingnan mo to, nakahinang, nakasolda yung, actually guys, dito kinakarga yung refrigerant sa tubo na to. Ito yung access valve. Ngayon sa factory pinipins off to, kasi itong ang system nito bawal tong kargahan. Useless ka na pag nawala yung lamig tapos kargahan mo lang, wala yan, failure yan. Pinipirahan ka lang yan sa technician. Dito rin
mayroon din access valve. Ito yung access valve sa liquid line niya. So nandito yung strainer, tapos nakahinang din. So ibig sabihin, sa isang assemble nito mula sa bago hanggang mawala yung lamig, saka na siya mabuksan ulit. At saka yung refrigerant na sa loob nito ay nire-recover namin. Ginagamitan namin to dito ng flyer, Benz flyer na director access manifold. At saka ginagamitan namin yung system recovery para yung refrigerant dito sa loob hindi matapon sa labas, para sa proper way of handling refrigerant na hindi nasisira yung ozone layer natin. Sabi nga nila, ozone depletion. Kaya hinihinang to kasi hindi talaga to pwede kargahan lang. Ngayon kung sabihin ng customer, mayroon pa daw technician nag-comment doon sa ibang post na depende daw kung anong grams ang natira, yun na ang bayad. Napakakatawan na naman yun guys. Paano mo to makargahan ulit kung hindi mo to siya putulin? Sige, putulin mo to, lagyan mo ulit to ng access valve. So lahat na refrigerant dito sa loob matapon. At saka yung lumang refrigerant hindi na rin pwede, kasi yung refrigerant din, lalo na ngayong mga bago, yung mga isotope types, humihina yan, nagdi-degrade yung chemical compound niya sa system. Kaya may lifespan siya, kung ilang taon, depende yan sa contamination sa loob at saka sa system, sa ginagawang refrigeration system design from the company or the maker, katulad ng Carrier, may mga malalaking kwan dyan, may mga Daikin, LG. So dyan yan. Dito rin sa refrigerator, meron din siyang access valve. Tingnan mo to guys, kare-refill lang namin ito kahapon. Ngayon pinipins off namin kasi mayroon kaming warranty. Lahat ng mga repair namin sa refrigerator at saka freezers, nagbibigay kami ng 6 months warranty sa trabaho namin. Kung lang, walang kasama yung spare parts, hindi kasali yung spare parts, kasi yung mga spare parts na sa loob existing lang, so luma siya. Kung mayroon lang kami nabili sa labas sa tindahan, hindi kami nagarantiya noon kasi hindi kami ang gumagawa noon. Factory naman, may resibo, bago yun. Kung nasira yun, hindi na namin yung saklaw. Maliban lang sa leak, kunyari na-repair namin, nagkalik ulit, yun, re-repair namin yun, walang bayad. So ganun. So tingnan nyo, naka-pins off din, so nakahinang din. Dito rin meron din, katulad ng aircon meron din. Kaya mali talaga yung sabihin nyo na magpakarga lang. Napakamaling konsepto yan. At ito naman yung loob niya, yung coil niya, kasi may leak tong unit na to, kaya nire-coil. Fuji Denso to na chiller. Ang sistema kasi nitong Fuji Denso, bakal yung niya sa loob, kaya kinakalawang. So ganito lang yan guys. Tapos so, mayroon ding sabi nila na pag na-repair daw yung rep, lagi nang nasisira, sirain na, laging nasisira. Depende naman yan siguro sa pagkagawa din guys, kasi isipin nyo naman, lahat ng mga to mapaktory man to galing, mass production man to, tao pa rin yung gumagawa at nagdisenyo. So ibig sabihin, kayang gawin sa tao, maliban lang sa gawa sa Panginoon. Kaya yun lang guys, yun lang masasabi ko ngayon sa mga maling konsepto doon sa mga trabaho namin. Sa split guys, iba,
yung split at saka sa split guys, at saka sa mga malalaking refrigeration system katulad ng mga mall, HVAC naman yan, refrigeration pa rin. Mayroon talaga yung ginagawang may provide na ano talaga access. Kaya yon dinadaan talaga yon ng qualified at saka well experienced technician at saka well trained tungkol sa paggawa no yun. Kasi ginagawa yon, may mga proseso din yun, yung mga sa mga malalakihan na at saka malaking makina na yon. Pero dito tayo sa domestic rack o domestic refrigeration and air conditioning, so ganito yon setup talaga niya. Ilabas natin yung industrial. Yung industrial kasi may access na talaga yon, provided kasi mga kakarga na yun ng malalaking refrigerant, madami na yung ano nung capacity, malaki na siya. Okay, good morning and bye bye.